Paunang pahayag at paglalarawan ng tahimik na baryo. Ang baryo ng San Miguel ay isang maliit at liblib na lugar na matatagpuan sa gilid ng kabundukan sa Visayas. Para itong lugar na nakalimutan ng panahon, walang masyadong sasakyan, walang malalaking gusali, at karamihan sa kabuhayan ng mga tao ay pagsasaka, pangingisda, at kaunting negosyong sari-sari. Sa umaga, maririnig mo lang ang tilaok ng manok, ingay ng mga batang naglalaro, at hampas ng hangin sa mga punong niyog. Pero kapag sumapit ang gabi, ibang usapan na. Isa sa pinakatanyag na estruktura sa baryo ay ang punerarya na pagmamay-ari ni Mang Celso. Hindi ito kasing modern ng mga punerarya sa lungsod. Lumang kahoy ang dingding, may maliliit na bintana, at ang amoy ng formalin ay palaging sumasalubong sa sinumang papasok. Ngunit sa kabila ng pagiging payak, ito lamang ang tanging serbisyo sa lugar pagdating sa paglilibing. At sa bawat lamay, may dalawang tao kang siguradong makikita roon, si Aling Tersing at ang anak niyang si Liza. Kilala ang mag-ina sa baryo bilang matulungin, laging nandyan kapag may namatayan, mula sa pag-aayos ng bulaklak, pagtulong sa pagkain ng mga bisita, hanggang sa paglilinis ng katawan ng yumaong mahal sa buhay. Ngunit may mga nakakakita ng kakaibang anyo sa kanila, ang mga mata ni Aling Tersing ay parang laging mapanuri, at si Liza naman ay sobrang tahimik, tila ba laging nakamasid lang sa mga tao. Sa umpisa, walang nagdududa. Sino ba naman ang mag-iisip ng masama sa mag-ina na tumutulong sa ganitong uri ng mahirap at mabigat na trabaho? Pero isang bagay ang napapansin ng matatanda sa baryo. Tuwing may namamatay, madalas ang mag-ina ay naroon bago pa man mabalitaan ng marami. Para bang alam na nila agad ang balita bago pa ito kumalat. Isang gabi, sa isang lamay ng isang binatang nalunod sa ilog, maraming residente ang nakapansin na tuwing lalapit ang mag-ina sa kabaong, tila humihina ang amoy ng formalin at mas nangingibabaw ang isang kakaibang amoy, parang dugong sariwa. May ilan na nagbibiruan lang noon, baka naman gutom lang sila, kaya ganun. Pero sa ilalim ng mga biro, may mga pahiwatig ng kaba. Ilang araw ang lumipas, isang bata ang naglaro malapit sa likod ng punerarya. Sabi niya sa nanay niya, nakita raw niya si Liza na maihawak na baso ng likido na kulay pula at ininom ito habang nakangiti. Siyempre, napagalitan lang siya ng ina dahil baka raw nananaginip lang o nag-iimbento. Ngunit sa mga ganitong maliliit na obserbasyon, nagsimulang mabuo ang mga bulong-bulungan. At dito magsisimula ang ating kwento, sa isang baryo na payapa sa umaga, ngunit may tinatagong dilim sa gabi, isang dilim na may kinalaman sa mag-inang matagal nang nag-aalalay sa punerarya. Unang kakaibang karanasan sa punerarya, gabi ng Sabado noon, malakas ang ulan at halos walang tao sa kalsada. Sa baryo, kapag may burol, kahit umuulan, laging may mga kapitbahay na dumadalo. Pero sa gabing iyon, kakaunti lang ang tao sa punerarya ni Mang Celso dahil sa lakas ng bagyo. Ang yumaong inilalamay ay si Mang Isko, isang matandang mangingisda na kilala sa kanyang kabaitan. Halos lahat sa baryo ay nagulat sa kanyang biglaang pagkamatay, umuwi lang daw mula sa pangingisda at biglang bumagsak. Ayon sa health worker, inatak raw sa puso. Sa loob ng punerarya, kumikislap ang mga kandilang nakapalibot sa kabaong, at ang mga kortina ay humahampas sa hangin dahil maisiwang ang lumang bintana. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang patak ng ulan sa bubong na yero. Ilang tao lang ang naroon, 3 matatandang babae na nagdadasal ng rosaryo, si Mang Celso at syempre si Aling Tersing at si Liza. Lumapit si Aling Tersing sa kabaong at maingat na inayos ang kumot na nakatakip sa katawan ni Mang Isko. Si Liza naman ay nakaupo sa gilid, nakatitig lang sa mukha ng patay. Hindi kumukurap, hindi nagsasalita. Ang tingin niya ay parang nagbibilang ng bawat segundo na dumadaan. May isang matandang babae, si Lola Sabel, na hindi mapakali sa kanyang upuan. Napansin niya kasi na parang kumikibot ang labi ni Liza, na para bang may binubulong na hindi malinaw. Nang tumama ang 12:00 ng gabi, biglang namatay ang ilaw. Nagkaroon ng brownout sa buong baryo. Ang tanging liwanag ay mula sa kumikislap-kislap na mga kandila. Dito nagsimula ang kakaiba. Habang patuloy ang ulan, nakarinig ang lahat ng mahina, ngunit malinaw na tunog, parang paghagikgik ng babae at isa pang boses, bata at matinis, na parang nakikipaglaro. Mula ito sa direksyon ng kabaong. Ha ha ha, mama, napatigil sa pagdarasal ang mga matatanda at nagkatinginan. Si Mang Celso, nasanay na sa mga kababalaghan sa ganitong trabaho,
ay agad na nagsindi ng isa pang kandila at inilapit sa kabaong. Ngunit nang silipin niya ang katawan ni Mang Isko, wala namang gumagalaw. Tahimik lang itong nakahimlay. Pero si Lola Sabel, na medyo malapit ang pandinig, ay nakumpirmang galing talaga sa loob ng kabaong ang mga tinig. Ramdam niya rin na parang gumalaw ang talampakan ni Mang Isko. Kinabahan siya at agad na bumulong ng dasal. Diyos ko po, ilayo niyo kami sa masama, sa kabilang banda, ang mag-ina ay tila walang naririnig. Si Aling Tersing ay patuloy lang sa pag-aayos ng mga kandila, habang si Liza ay biglang umiti, isang ngiting hindi pangkaraniwan, halos pilya, habang nakatingin sa kabaong. Magkikita pa tayo, mahina niyang sambit, halos hindi marinig ng iba, ngunit sapat para mangilabot ang katabi niyang si Lola Sabel. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang ilaw. Parang walang nangyari, ngunit ramdam ng mga naroroon na may mabigat na presensya sa silid. Isa-isang nagpaalam ang mga tao para umuwi, pero napansin nilang ang mag-ina ay nanatili, tila ba may hinihintay pa. Nakaayos na ang lahat, pero pinili nilang magtagal. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang mga bulong-bulungan. May ilan na nagsasabing baka dahil lang sa takot dulot ng bagyo at dilim, ngunit may ilan na naniniwalang hindi basta guni-guni ang mga narinig nila. Si Lola Sabel, na matagal nang may kaalaman sa mga kwentong kababalaghan, ay nagbiro sa kanyang kapitbahay. Kung hindi yan aswang, ewan ko na lang. Baka sa susunod, tayo na ang isusunod sa kabaong. Mula noon, unti-unti nang naging mas mapanuri ang ilang residente sa kilos ng mag-inang iyon. Ngunit sa kabila ng mga pagdududa, walang may lakas ng loob na direktang magtanong o mag-akusa. Sapagkat sa baryo, ang mag-ina ay kilala hindi lang bilang taga-alalay sa punerarya, kundi bilang tagapagbantay ng patay at baka pati ng buhay. Ang misteryo sa katawan ng mga yumao, mula nang mangyari ang insidente sa lamay ni Mang Isko, unti-unting naging mapanuri ang mga residente ng San Miguel sa bawat burol na ginaganap sa baryo. Hindi na rin nawawala sa mata ng marami ang mag-inang sina Aling Tersing at Liza, lalo na kapag sila'y naroroon sa punerarya. Pero ang mas nakapagtataka ay ang sumunod na serye ng mga pagkamatay na tila hindi normal. Sa loob lamang ng 3 buwan, 5 tao ang pumanaw sa baryo. 2 rito ay biglang bumagsak at namatay sa gitna ng trabaho, isa ay nalunod sa ilog, isa ay naaksidente sa bundok, at ang pinakahuli ay isang batang lalaki na natagpuang wala ng buhay sa kanyang higaan. Lahat sila, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ay dinala sa parehong punerarya para asikasuhin ang bangkay. At sa lahat ng pagkakataon ang mag-ina ay palaging naroon, nakangiti at tila abala sa pagtulong. Ngunit may napansin ang mga kaanak ng ilan sa mga namatay. Nang una nilang makita ang katawan bago ito ayusin sa burol, may kakaiba. Ang balat ay mas maputla kaysa karaniwan, ang labi ay tuyong-tuyo, at ang mga kuko ay parang nawalan ng kulay. Mas ikinagulat nila ng isang kaanak, si June, ay lumapit para hawakan ang kamay ng kanyang yumaong kapatid. Parang wala ng dugo, mahina niyang sabi. Natural lang yan, June, sagot ng isang matanda. Ganun talaga pag matagal ng patay. Ngunit sa isip ni June, hindi iyon pangkaraniwan. Hindi kasi ganoon ang itsura ng mga namatay na nakita niya noon. Lalo pang naging kahina-hinala nang marinig niya ang usapan ng 2 kababaihan sa tabi niya. Napansin mo ba? Para bang may nawawala sa loob, parang lumubog ang pisngi at tiyan. Nga baka hindi lang dugo ang nawala. May isa pang pangyayari na lalong nagdagdag sa takot ng mga tao. Sa burol ng batang si Mario, ang nanay ng bata ay tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ang katawan ng anak. Pero bigla siyang napasigaw, bakit ganito ang liig niya? Wala naman ito kanina. Nang tingnan ng iba, may manipis na marka sa liig ng bata, parang maliliit na butas o sugat na tila kagat ng hayop. Agad itong tinakpan ni Mang Celso at sinabing baka gawa lang iyon ng kagamitang ginamit sa paglilinis ng katawan. Pero si Aling Tersing, na nasa tabi, ay tahimik lang at bahagyang nakangiti. Sa likod ng punerarya, may isang silid na bihirang pasukin ng kahit sino maliban kina Mang Celso at sa mag-ina. Ayon sa ilang nakasaksi, madalas naroon si Liza tuwing gabi, dala ang isang mangkok at kutsara. Hindi nila alam kung ano ang laman, pero ang amoy ay kakaiba, hindi amoy pagkain, kundi parang dugo na sariwa. Isang gabi, isang kabataang lalaki na si Efren, na kadalasang nagbabantay sa lamay bilang tulong sa kapitbahay, ang nakarinig ng kaluskos mula sa likod ng punerarya. Sa pag-usisa niya, nasilip niya sa maliit na siwang sa dingding ang ginagawa ni Liza.
Hawak nito ang isang garapon na punong-puno ng pulang likido, at marahang iniinom na para bang sabik na sabik. Sa gilid niya, nakaupo si Aling Tersing, tahimik na nanonood habang maihawak na piraso ng kung ano na mukhang lamang loob. Nang araw na iyon, nagpasya si Efren na huwag magsalita. Alam niya sa sarili niyang kahit sabihin niya ang nakita, baka pagtawanan lang siya o sabihing nag-aaksaya ng oras. Ngunit sa puso niya, malinaw ang kutob, hindi normal ang mag-inang iyon. Sa mga sumunod na linggo, lalong kumapal ang usok ng tsismis sa baryo. May ilan na naniniwala na baka totoo ang mga kwento ng matatanda, na may mga aswang na nag-aanyong tao at gumagawa ng paraan para makalapit sa mga patay o sa mga malapit ng mamatay. Ang punerarya ay tila naging perpektong lugar para rito. Walang magtatanong kung bakit maputla ang katawan, walang maghihinala kung may sugat, at walang tututol kung sino ang huling hahawak sa bangkay. Ang mga usap-usapan ay umabot pa sa isang matandang manghihilot sa baryo, na agad nagsabi, hindi lahat ng patay na para sa kanila. May iba, ginagamit pa para sa kanilang kalamnan at lakas. Nang tanungin kung anong ibig niyang sabihin, tumugon siya ng diretsahan, aswang yan. At kung hindi natin gagawa ng paraan, baka hindi lang patay ang pinapakialaman nila. At sa pagkakataong iyon, nagsimula ng magplano ang ilang tao sa baryo na alamin ang buong katotohanan kahit kapalit nito ay panganib sa kanilang sariling buhay. Kwento ng matandang manghihilot sa baryo ng San Miguel, may isang kilalang matanda na bihira nang lumabas ng bahay, si Lola Herminia. Kilala siya hindi lamang bilang magaling na manghihilot, kundi bilang isa sa ilang tao sa lugar na may malalim na kaalaman sa mga lumang kwento at kababalaghan. Sa edad na 84, marami na siyang naranasan at nasaksihan, at ayon sa kanya, hindi lahat ng nilalang na nakikita mo ay tao talaga. Isang hapon, matapos mailibing si Mario, ang batang may kakaibang sugat sa liig, dumalaw sa kanya si Lola Sabel, kasama ang dalawang iba pang residente. Napag-usapan nila ang mga kakaibang pangyayari sa punerarya, at nang mabanggit ang pangalan ni na Aling Tersing at Liza, agad na sumeryoso ang mukha ni Lola Herminia. Hindi na ako magtataka, mahinahon niyang sabi. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa mag-inang iyon. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Ayon kay Lola Herminia, noon pa mang bata pa siya, nakarinig na siya ng kwento tungkol sa isang pamilya sa kabilang bayan na nasangkot sa mga kaso ng biglaang pagkamatay. Ang sentro ng kwento, isang babae na nagtatrabaho sa isang punerarya at may batang anak. Ang modus umano, ginagamit nila ang trabaho para makalapit sa mga patay, at sa mga patay na iyon, kinukuha nila ang dugo at ilang laman loob para kainin. Ang dugo raw ay nagbibigay ng lakas, at ang laman ay nagsisilbing pagkain para mapanatili ang kanilang anyo bilang tao. Kung magtatanong ka kung paano sila nagkakaroon ng ganung anyo, ito ang sagot, ani Lola Herminia. Aswang sila, ngunit hindi yung tipong lumilipad o naghihiwalay ang katawan gaya ng sa mga alamat. Mas matalino sila. Nagpapanggap silang normal para walang magduda. At ang pinakadelikado, napapasa ang pagiging aswang mula ina papunta sa anak. Napakunot noo si Efren, na noon ay kasama sa grupo at matagal nang nagdududa. Kung totoo yan, ibig sabihin si Liza, putol ni Lola Herminia. Kung aswang ang ina, malaki ang sansang aswang din ang anak. At sa sitwasyong ito, mas malakas ang koneksyon nila dahil magkasama sila sa kanilang ginagawa. Ibinahagi rin ni Lola Herminia ang isa pang mas nakakakilabot na detalye. May tinatawag daw na ay pag-aalay sa patay, isang ritual ng ilang uri ng aswang kung saan pinipili nila ang katawan ng taong may malakas na kaluluwa o dugong sariwa. Ang ganitong uri ng patay, kapag nakuha ang dugo at laman, ay nagbibigay ng lakas na tatagal ng buwan. Kaya raw madalas ang mag-ina ay mabilis makarating sa bahay ng namatayan bago pa dumating ang ibang tao, para makapili at makapagsagawa ng ritual ng walang sagabal. Napansin niyo ba, dagdag niya, na minsan, bago pa man may mamatay, nandyan na sila sa paligid. Ibig sabihin, nararamdaman nila kung sino ang malapit ng mamatay. At minsan, sila mismo ang dahilan. Nang marinig iyon, natigilan ang lahat. Hindi imposible, lalo na't maraming kaso ng biglaan at misteryosong pagkamatay sa baryo. Idinugtong pa ni Lola Herminia na minsan, kapag hindi sapat ang nakukuha nilang dugo sa patay, naghahanap sila ng buhay na biktima, madalas ay mahina, may sakit, o walang malay. Bilang babala, inutusan ni Lola Herminia ang grupo, kung may susunod pang mamatay, bantayan niyo ng mabuti ang katawan.
Huwag niyong hayaang mag-isa ang mag-ina sa silid. At magdala kayo ng bawang, asin, at langis na pinagpahingahan ng dasal. Iyan ang mga ayaw nila. Ngunit bago sila umalis, may huling sinabi si Lola Herminia na nagdulot ng matinding kaba sa lahat. Mag-ingat kayo. Kapag nalaman nilang alam niyo ang sikreto nila, kayo ang isusunod. Mula noon, mas naging alerto ang mga residente. Lahat ng lamay ay binabantayan ng mas mahigpit, at pinipilit nilang huwag hayaang magtagal sa tabi ng kabaong sina Aling Tersing at Liza. Pero kahit anong pag-iwas nila, hindi maikakailang ang mag-ina ay tila laging may paraan para lumapit sa mga patay, at laging may kakaibang ngiting nakapinta sa kanilang mukha. At sa ilalim ng katahimikan ng baryo, nagsisimula ng kumulo ang tensyon. Hindi na lang ito simpleng tsismis. Para sa marami, malinaw na ang banta, ngunit para sa mag-ina, mukhang isa pa lang itong laro. Ang pagtuklas ng isang binatang kaibigan ng pamilya si Randy, isang 19 anyos na binata, ay matagal ng kaibigan ni Liza. Magkasama silang lumaki sa baryo at madalas maglaro noong mga bata pa sila. Bagaman tahimik si Liza, palagi naman siyang mabait kay Randy, at minsan ay iniimbitahan pa siya nito sa punerarya para tumulong sa mga gawain, pag-aayos ng upuan, pagtulong sa pagluluto ng kape para sa mga dumadalaw, at iba pa. Para kay Randy, wala namang masama rito. Pero mula nang mabalitaan niya ang mga kwento ng mga matatanda at ang babala ni Lola Herminia, nagsimula na rin siyang magduda. Isang gabi, may burol para kay Mang Ador, isang karpinterong bigla na lang natagpuang patay sa kanyang kubo. Sa bili ng pamilya, si Randy ang magbabantay sa kabaong hanggang madaling araw. Wala naman siyang problema rito, mahilig siya sa mga kwentuhan sa lamay at sanay sa puyatan. Ngunit hindi niya alam na sa gabing iyon, makakakita siya ng bagay na hindi niya malilimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw, kakaunti na lang ang tao sa punerarya. Yung iba ay natutulog na sa gilid, at yung iba ay umuwi muna para magpahinga. Naiwan si Randy kasama ang 2 matatanda na parehong nakatulog sa bangko. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng kuliglig at mahihinang hampas ng hangin sa lumang bintana. Nang biglang bumukas ang pinto sa likod ng silid. Pumasok si Liza, kasunod si Aling Tersing. Pareho silang walang kaingay-ingay, para bang sanay na sanay sa ganitong oras. Nakaitim silang pareho, at sa kamay ni Aling Tersing ay may dalang maliit na batya na natatakpan ng puting tela. Napansin ni Randy na hindi sila dumaan sa kinaroroonan ng mga nakaupo at natutulog, dumiretso sila sa mismong tabi ng kabaong. Sa liwanag ng kandila, nakita niyang may inilabas na parang patalim si Aling Tersing. Hindi kutsilyo, kundi isang matulis na bakal na parang espesyal na gamit. Hinaplos muna niya ang pisngi ng bangkay ni Mang Ador, at may binulong sa wikang hindi pamilyar kay Randy. Habang nakatitig si Randy, nakita niyang maingat na itinaas ni Aling Tersing ang damit ng patay hanggang sa may dibdib. Tapos, marahang itinusok ang patalim sa bandang tadyang. Walang tunog, ngunit kita ni Randy ang pag-agos ng madilim na pulang likido mula sa sugat, diretso sa batyang hawak ni Liza. Ang mga mata ni Liza ay nagliliwanag sa kandilang kumikislap, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga na parabang sabik na sabik. Hindi makagalaw si Randy. Ang puso niya ay kumakabog, at parabang ayaw siyang payagan ng kanyang mga paa na lumapit o magsalita. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang batok habang pinagmamasdan ang mag-ina na maingat at mabilis na ginagawa ang kanilang tiritual. Matapos mapuno ang kalahati ng batya, ibinaba ni Liza ang takip at iniabot kay Aling Tersing. Ang ginawa ng ina ay mas lalo pang nagpatibay ng kutob ni Randy. Isinausaw nito ang 2 daliri sa dugo, inilapit sa bibig, at dahan-dahang nilasahan. Nakasara ang mga mata nito habang umunguya, tila ba ninanamnam ang lasa. Sa sandaling iyon, biglang napatingin si Liza sa direksyon ni Randy. Hindi niya alam kung nakita siya nito o naamoy, ngunit ang titig ni Liza ay diretso sa kanyang mga mata, malamig, matalim, at may ngiting hindi niya pa nakikita dati. Walang sinabi si Liza, pero sapat na ang tingin para pasiklabin ang kaba sa dibdib ni Randy. Agad siyang tumayo at kunwaring pupunta sa banyo. Tumalikod siya, mabagal, para hindi magpakita ng takot. Nang makalabas siya sa silid, tumakbo siya palabas ng punerarya, hindi na iniintindi kung may nakapansin. Diretso siyang umuwi, halos mabali ang pinto ng kanilang bahay sa pagmamadali. Kinabukasan, halos hindi siya makatingin kay Liza nang magkita sila sa tindahan. Umiti ito sa kanya, pero hindi iyon pangkaraniwang ngiti, tila ba may ibig sabihin,
parang paalala na alam nito ang nakita niya at alam din nitong hindi siya magsasalita. Mula noon, nagsimulang umiwas si Randy sa mag-ina. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng manahimik habang patuloy silang gumagawa ng kababalaghan. Pagsiklab ng kaguluhan sa baryo, mabilis kumalat ang balita sa baryo nang ibahagi ni Randy kina Efren at Lola Sabel ang kanyang nakita sa punerarya. Sa una, may mga nagdududa pa rin, hindi biro ang magbintang ng ganoon lalo na sa dalawang taong kilala ng lahat bilang matulungin. Pero nang magsalita si Efren at kumpirmahin ang sariling nakita noon pa, nagsimulang mabuo ang kumpiyansa ng ilan na may malalim na katotohanan sa likod ng mga tsismis. Lumipas ang 2 linggo, dumating ang pagkakataon na magpapatunay sa lahat. Isang matandang babae sa baryo, si Aling Marta, ay pumanaw matapos magkasakit ng ilang araw. Kilala si Aling Marta bilang mabait at palaging tumutulong sa mga kapitbahay, kaya marami ang dumalo sa kanyang burol sa punerarya ni Mang Celso. Ngunit sa gabing iyon, nagpa siya ang ilang kalalakihan na magbantay ng husto, dala ang mga bawang, asin at itak. Kasama sa grupo si Randy, Efren, at 2 pamangkin ni Aling Marta na kilala sa tapang. Bandang 11:00 ng gabi, nagsimulang kumonti ang tao sa loob. Ang ilan ay natutulog na at ang iba ay umuwi para magpahinga. Sa likod, gaya ng dati, pumasok si Aling Tersing at Liza, bitbit ang kanilang gamit. Ngunit sa pagkakataong ito, nakahanda ang mga nagbabantay. Tahimik silang nagmamasid, nagtago sa dilim ng gilid ng silid, habang pinagmamasdan ang mag-ina. At nangyari na nga. Maingat na lumapit si Aling Tersing sa katawan ni Aling Marta, hinaplos ang noo nito, at nagsimulang magbubulong ng kakaibang wika. Si Liza naman ay nagbukas ng maliit na lalagyan at inilapit sa sugat na parang tinusok ng karayom sa gilid ng liig ng patay. Mula roon, mabagal ngunit tuloy-tuloy na lumabas ang dugo, na agad nilang sinahod. Sa puntong iyon, hindi na nakapagtimpi si Randy. Mabilis siyang tumayo at sumigaw, "Mga aswang kayo." Nagulat ang mag-ina, ngunit hindi sila nagmukhang natatakot, sa halip, ngumiti pa si Liza, at bumigkas ng mga salitang lalong nagpataas ng balahibo ng lahat. Ngayon, alam niyo na, biglang naglabasan mula sa dilim ang mga kalalakihan. Dala ang asin, bawang at mga itak. Tumakbo si Aling Tersing papunta sa pintuan, ngunit hinarang siya ni Efren. Si Liza naman ay mabilis na umakyat sa ibabaw ng mesa at tumalon papunta sa kabilang gilid, parang hayop na sanay sa ganoong galaw. Nagsimula ang kaguluhan, sigawan, hampasan ng upuan at pagbagsak ng mga gamit sa sahig. "Ayusin niyo ang pintuan. Huwag silang makalabas," sigaw ni Randy. Ngunit napakalakas ng mag-ina. Si Aling Tersing, sa kabila ng edad, ay parang mailakas ng 3 tao. Tinamaan siya ng itak sa braso, ngunit imbes na dumugo, parang nag-itim lang ang balat at muling bumalik sa dati. Si Liza naman ay nakatalon sa isang lalaking may hawak ng asin at nasampal ito ng malakas, dahilan para bumagsak sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, may isa sa mga kalalakihan na mabilis na nakapagbuhos ng asin sa paligid ng pinto, dahilan para sandaling umatras ang mag-ina. Pero hindi sila nagtaga sa pagkakatigil, tumalon sila papunta sa bintana at sinira ang kahoy na takip. Bago tumalon palabas, tumingin si Liza kay Randy at ngumisi, "Saka bumulong, babalikan kita." Lumabas sila sa gabi at mabilis na naglaho sa dilim ng kagubatan. Naiwan sa punerarya ang mga tao, hingal at pawis na pawis, habang hawak ang kanilang mga itak at lampara. Marami ang nanginginig, hindi lang sa takot kundi sa realization na tama nga ang hinala nila, aswang ang mag-ina, at matagal na silang ginagambala. Kinabukasan, ipinatawag ang pulong ng buong baryo. Iminungkahi ng mga nakatatanda na magtulungan sila para maghanap sa mag-ina at tapusin na ang kanilang pananalasa. May ilan na natatakot sumama, pero karamihan ay pumayag, pagod na sila sa mga misteryosong pagkamatay at sa takot na baka sila na ang isunod. Isang grupo ng mga kalalakihan, dala ang mga itak, sibat, at sako-sakong asin, ang nagpasya na puntahan ang kagubatang pinasok ng mag-ina. Ngunit hindi nila alam na sa paghahanap, baka mas marami pa silang matuklasan, at baka hindi lang mag-ina ang kalaban nila. Paghahanap at pagsunog sa punerarya kinabukasan, matapos ang kaguluhan sa punerarya, tila nag-iba ang hangin sa baryo. Wala nang bahid ng katahimikan, puro usapan at bulungan na lang ng mga tao tungkol sa nangyari kagabi. Ang iba'y hindi makapaniwala, pero karamihan ay ramdam na ramdam ang takot. Nasa gitna ng plaza ang isang malaking pagtitipon.
Naroon si Randy, Efren, Lola Sabel, at halos lahat ng mga lalaking may tapang na sumama kagabi. Dumating din ang ilang kababaihan, bitbit ang mga sanggol at mga bata. Ayaw na nilang maiwan sa bahay, baka biglang may umatake. Tumayo si Kapitan Ricardo sa gitna at nilahad ang kanyang desisyon. Mga kababayan, tama na. Hindi na tayo pwedeng manatiling tahimik. Matagal nang ginagambala ng mag-inang iyon ang ating baryo. Kagabi, nakita natin mismo kung ano sila. Panahon na para tuldukan ito. Pero, Kapitan, singit ng isang matanda, hindi ba mas delikado kung pupunta tayo sa kanila? Baka mas marami pa silang kasama. Ngumiti si Kapitan Ricardo, bagaman halatang hindi rin siya sigurado. Alam kong may panganib. Pero mas malaki ang panganib kung hahayaan natin silang buhay. Baka bukas, isa sa atin na naman ang mamatay. At para siguradong hindi na sila makabalik dito, susunugin natin ang punerarya. Nagkaroon ng malakas na reaksyon mula sa mga tao, may sumang-ayon, may natakot. Ngunit sa huli, nagkaisa ang karamihan. Wala nang atrasan. Paghahanda ng paghahanap bago lumubog ang araw, nagsimulang maghanda ang mga kalalakihan at ilang matatapang na kababaihan. May dalang mga itak, sibat at mga sako ng asin. May ilan ding nagdala ng bote ng gas at posporo para sa pagsunog. Ang plano, hatiin ang grupo. Unang grupo, maghahanap sa kagubatan kung saan tumakas ang mag-ina. Ikalawang grupo, magbabantay sa baryo para masigurong walang makakabalik habang wala ang iba. Ikatlong grupo, maghahanda para sa pagsunog ng punerarya kung sakaling matagpuan ang mag-ina. Kasama si Randy at Efren sa unang grupo. Sa totoo lang, kabado si Randy. Hindi pa niya lubos na unawaan kung gaano kalakas ang mag-ina, pero malinaw sa kanya na hindi ordinaryo ang kanilang lakas. Pagpasok sa kagubatan, madilim na nang magsimula silang maglakad papunta sa masukal na bahagi ng baryo. Ang mga sulo ay nagsilbing tanging ilaw sa madamong paligid. Sa bawat hakbang, may naririnig silang tila mga yapak sa malayo, pero tuwing titigil sila, tumitigil din iyon. Parang pinagmamasdan tayo, bulong ni Efren. Pagkalipas ng halos isang oras, narating nila ang isang lumang kubo na tila matagal nang inabandona. May mga basag na bintana at pinto na nakabitin. Sa paligid nito, may mga bakas ng paa, malalalim at kakaiba ang hugis, parang hindi pantay na paa ng tao. Dito sila galing kagabi, sabi ng isa. Pumasok sila, at agad nilang naamoy ang kakaibang amoy, hindi bulok, kundi parang halo ng dugo at halamang gamot. Sa loob, may mga mesa na puno ng mga bote ng likido, tuyong dahon, at mga kakaibang laman loob na hindi nila matukoy kung hayop o tao. Sa gitna, may malaking kulungan na may kalawang na bakal. Walang laman, pero may mga bakas ng kuko sa kahoy at sahig, parang may kumakaskas doon sa loob ng mahabang panahon. Biglang, mula sa likod ng kubo, may malakas na tunog, parang bumagsak na mabigat na bagay. Tumakbo ang ilan para tingnan, at doon nila nakita ang isang baboy ramo na nakatali, parang isinakripisyo. Nakalabas ang laman loob nito, at ang dugo ay dumadaloy sa isang lalagyan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, sinunog nila ang kubo. Habang nagliliyab ito, bigla silang nakarinig ng matinis na sigaw sa di kalayuan, boses ng babae, galit na galit. Hindi pa tayo tapos. Pagsunog sa punerarya, mabilis silang bumalik sa baryo. Nang dumating, sinalubong sila ng ikatlong grupo, dala ang mga bote ng gasolina. Walang paligoy-ligoy, agad nilang nilagyan ng gasolina ang buong punerarya. Si Kapitan Ricardo mismo ang nag-abot ng posporo kay Randy. Tapusin mo na, sabi nito. Nanginginig ang kamay ni Randy, hindi lang sa takot kundi sa bigat ng gagawin niya. Ngunit naalala niya ang mga namatay at mga pamilya na umiiyak sa mga libing. Inilaglag niya ang sindidong posporo sa sahig ng punerarya. Agad kumalat ang apoy, nilalamon ang kahoy na gusali. Sa gitna ng apoy, tila may narinig silang kakaibang tunog, parang ungol, pero hindi malinaw kung galing sa tao o hayop. Habang lumalaki ang apoy, nagsimulang mag-usal ang dasal ang mga tao. Ilang minuto lang, gumuho na ang bubong at tuluyang naglaho sa abo ang punerarya, kasama na ang mga lihim nito. Ngunit kahit tapos na ang sunog, ramdam ni Randy na hindi pa rin tapos ang lahat. Nasa hangin pa rin ang malamig na pakiramdam, at sa dilim ng kagubatan, sigurado siyang may dalawang pares ng mata na nakamasid sa kanila. Ang muling pagbabalik ng mag-ina makalipas ang 3 araw mula nang masunog ang punerarya, unti-unti nang bumabalik sa normal ang takbo ng baryo,
o kahit iyon ang gusto ng mga tao na paniwalaan. May mga nagbukas na muli ng tindahan, ang ilan ay bumalik sa pagtatrabaho sa bukid, at ang mga bata ay muling naglalaro sa plaza. Pero sa kalooban ni Randy, hindi siya mapalagay. Madalas niyang maramdaman ang malamig na hangin tuwing gabi, kahit walang hangin. At tuwing titingin siya sa gilid ng kanyang mata, parang may aninong sumusunod sa kanya. Ang hindi inaasahang bisita isang gabi, habang nasa bahay si Randy kasama ang kanyang asawa at anak, may kumatok sa pinto, tatlong mabilis na katok na malalim ang tunog. Baka si Efren yan, bulong ng asawa. Pagbukas ng pinto, tumambad ang isang matandang babae na nakasuot ng puting bestida at may hawak na basket ng prutas. Hindi niya kilala ang matanda. Magandang gabi, napadaan lang ako. Gusto ko lang magpasalamat sa kabutihan ninyo, ngiti nito. Kinuha ni Randy ang basket pero ramdam niya ang malamig na balat ng kamay ng matanda, parang yelo. Nang tumingin siya sa mga mata nito, napansin niyang kulay dilaw at may makitid na itim na guhit ang gitna, parang mata ng pusa. Pasensya na, pero sino po kayo? Tanong ni Randy. Ngumiti ulit ang matanda, pero ngayon, kita na ang mahahabang ngipin sa gilid. Ako ang ina ng sinunog niyong bahay. Bago pa makasara si Randy ng pinto, mabilis na sumulpot mula sa dilim ang isang batang babae na may mahabang buhok, ang anak ng matanda. Nasa mukha nito ang parehong dilaw na mata at matatalim na ngipin. Pag-atake sa bahay, mabilis na tinulak ni Randy ang pinto, pero parang walang bigat iyon sa dalawang nilalang. Sa isang iglap, nabasag ang kahoy na pinto at tumilapon si Randy sa sahig. Randy, sigaw ng asawa niya habang kinuha ang kanilang anak at nagtago sa likod ng mesa. Sumugod ang batang babae, pero agad siyang hinarang ni Randy gamit ang itak. Tumama ang talim sa balikat nito, ngunit imbes na matumba, lalo lang itong nagngalit. Ang sugat ay agad na nagsara sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, pumasok na rin ang matanda, hawak ang isang mahaba at matulis na patpat na tila gawa sa buto. Dumating na ang panahon ng hustisya para sa amin, sabi nito. Ang pagdating ni Efren at ng mga kabaryo, habang nagpupumilit si Randy na ipagtanggol ang pamilya, biglang may narinig na malakas na sigawan sa labas. Dumating si Efren kasama ang ilang kalalakihan, bitbit ang mga sibat at asin. Randy! Lumuhod ka, sigaw ni Efren. Agad na yumuko si Randy habang may isa sa kanila na nagwisik ng asin sa matanda at sa batang babae. Sumigaw ang mag-ina, halos masunog ang balat nila sa bawat butil ng asin. Sinamantala ni Efren ang pagkakataon para itarak ang sibat sa balikat ng matanda. Ngunit kahit nasugatan, hindi ito basta bumagsak. Mabilis nitong hinatak ang sibat at itinapon si Efren sa dingding. Ang huling laban sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Randy ang bote ng gas mula sa kusina. Binuhusan niya ito sa paligid ng bahay at sa sahig kung saan nakatayo ang mag-ina. Nagsindi siya ng pusporo at tumingin sa mga mata ng matanda. Para ito sa lahat ng kinuha ninyo. Hinulog niya ang pusporo at agad kumalat ang apoy. Nagliyab ang buong bahay habang nagsisigaw ang mag-ina. Pero sa halip na masunog, biglang tumalon ang bata palabas ng bintana, sumunod ang matanda at naglaho sila sa dilim. Naiwan si Randy at ang kanyang pamilya na ligtas ngunit walang bahay. Pagkatapos ng insidente kinabukasan, pinag-usapan ng buong baryo ang nangyari. Marami ang nag-alok ng tulong kay Randy at sa kanyang pamilya. Ngunit malinaw sa lahat na kahit sinunog na ang punerarya at kahit tinangkang patayin ang mag-ina, hindi pa sila tuluyang nawala. Sa mga sumunod na linggo, may mga hayop pa ring nawawala, may mga taong biglang nagkakasakit, at may mga batang nakakarinig ng iyak sa dilim. At minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig ni Randy ang tatlong malalalim na katok sa kanyang pintuan, kahit wala na silang pintuan mula nang masunog ang bahay. Anananananan.